Una sa lahat, palakpakan ho muna natin yung 14 ika nga pinanindigan nila yung kanilang mga testimonya laban kay Martin Romualdez, Saldico, Marcos Jr. at lahat ng nagnakaw sa kaban ng sambayanan sa pamamagitan ng flood control scam. Palakpakan ho muna natin sila. Ito si Sir, tanda ko tong mukha nito. Naalala ko to, isa ho siya sa mga ika nga talagang naninindigan, no? Kung ano man ang kanilang linatag, kanilang sinalaysay sa mga naunang press con, talagang pinaninindigan ho. Palakpakan natin to si Sir. Ito naririnig natin to pag nagsasalita ito, talagang nag-uumapaw ang kanyang emosyon. Nag-uumapaw ang kanyang emosyon pagka isinasalaysay niya kung anong kabalbala ng ginawa nitong mga individual na to sa kaban na sambayan ng Pilipino. Pero bago yan, pagkatapos ho pala niyan, sesegue ho tayo dito kay Attorney Baligod na kung saan meron ho siya mensahe para doon sa apat na bumaliktad. Yung paldo. Congratulations, jackpot. Balitaan natin yung kaso daw na isinampa ni Trillanes kasi sinampahan niyang 18 na yan. Tapos yun dito sa mga apat na umatras, binawi na daw yung kaso. Wala na, ano na sila. May pera na sila, wala pa silang kaso, palakpakan. Ayos. Paldo yung apat na marin, paldo. Kasi sa kampo ni Attorney Baligod, wala po talagang pera dyan. Real talk lang ha. Walang pera. Diyan sa kampo nitong si Attorney Levy Baligod. Walang pera dyan. Ano naman to ko? Yung kaisa-isang taong tumutulong sa kanila na kahit pa paano kung meron silang problema, meron silang makatuwang, iyang si Congressman Mike Defensor, kinulong pa nila. Diba, paano pambihira no. Pero congratulations para doon sa apat na Marines ha. Kung hindi niyo na kinaya yung pressure, ngayon paldo kayo tapos wala pa kayong kaso. Palakpakan. At para doon naman sa 14 Marines, ito alam ko wala ako sa sitwasyon nyo. Naiintindihan ko yung pressure, yung gabi-gabing iniisip nyo bago matulog kung anong mangyayari bukas. Diba? Tatambangan ba ako? Diba? Gigipitin pa pamilya ko, yung mga anak ko. Kasi mga adik yung mga nasa administrasyon na to. Para sa mga 14 na tira, ito lang ho ang maipapayo ko sa inyo. Ha? Ang politika sa Pilipinas umiikot. Okay? Pagka umikot na naman ng bola, kung sakaling bumaliktad kayo at umuwi dito si Saldico, mayayari kayo kasi amo nyo yun. Diba? Nandun yung lahat ng sinasabi nyo, siya nag-utos. Pagka sinabi niya, hindi totoo yan, inutusan kita. Ako nag-utos sa'yo, ito conversation natin. Yari ka. Diba? Nagsalita ka ng katotohanan, binawi mo, kinontra mo yung testimonya ng 14, ano mangyayari sa'yo pagkatapos ng administrasyon. Higit sa lahat, may pananagutan kayo, higa nga sa Diyos na lumikha. Kasi kung ilinalatag nyo katotohanan, tapos nagsalita kayo ng kasinungalingan para lamang sa kakarampot na pera o doon sa pabor na hindi itutuloy yung kaso sa inyo, ano ho yan, napakalaking kasalanan ho yan mga kababayan. Mali ho yan. Isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa isa sa mga magigiting na ported Marine Game. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pera. Sana naisipan mo mabuti yung kasama mo na nahikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong Grabe, masakit yun Masakit yun. Masakit ho nun mga kababayan. Nag-uusap-usap kayo na, di ba, ito gagawin natin to para sa bayan. Ngayon, hindi ka na nakontento dahil nasilaw ka na sa pera. Ngayon, ang hikayat ka pa ng tatlo. Pambihira sa bagay.
Sa mga ano nga 'di ba? Sa mga sa disipulos nga ng Panginoong Hesukristo, meron ding isang disipulo ang na nasilaw sa pera, 'di ba? Kaya tayo ho higit sa lahat wag ho natin siyandigan ng mga material na bagay dito sa lupa, no? Wag ho tayo magpasilaw sa pera kasi ano lang ho lahat yan, temporary lang ho lahat yan, di ba? Ang importante ho dyan, nandun tayo sa tama katotohanan. Kasi pagka nasa katotohanan tayo, hindi ho tayo maliligaw. Ngayon itong apat na to, kahit anong gawing pihit nila, kahit anong enjoyment ang gawin nila doon sa perang matanggap nila, hindi ho sila matutulog na mahimbing tuwing gabi. Yun ang nakakalungkot doon. Yun ang kinakalungkot natin para dito sa apat na nag-recant na to. Yung sinasabi yan, to whom is this addressed? Sino doon sa apat na yon ang sinasabi Sila niyo? apat. Silang apat? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang Hindi sumunod? po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala pong... Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Ouch! Ouch! O so yung apat, magkano yun? 22 to 25 billion. Let's say 25 na lang. O, apat yun. O, 200 million. Paldo! Pero ang tanong, matutulog ba kayo ng mahimbing tuwing gabi? Okay na ako sa Okay na ako sa 50,000. Okay na ako sa 20,000. Okay na ako sa 10,000. Na laman ng bangko ko. Importante lang pagka bago ako makatulog, makakapagpasalamat ako sa Panginoon dahil wala akong ginawang masama sa kapwa ko. Hindi ako kasi yung pambabayad sa iyo, ninakaw din yan eh. Galing din yan sa flood control eh. Di ba? Unang ang inyong krusada noong una talagang yariin ng mga nagnakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Anak ng tokwa, bandang huli, yung ninakaw nila, naambunan ka din, palakpakan. Di ba? Sir, kahit 5,000 lang ang laman ng bangko mo, sigurado ko sa'yo, mas mahimbing ang tulog mo doon sa apat na yun. Palakpakan natin to si Sir. Yun ang importante, Sir. Tandaan mo, laging panalo yung mahimbing matulog pag tuwing gabi. Kahit ano pa yan, pagka ikaw mahimbing ang tulog mo, panalo ka na. Automatic na yun, pagka natulog ka na mahimbing, panalo ka na agad. Yun lang, Sir, ha? Huwag ho kayong magpasilaw sa 22 to 25 million pesos. Dahil yan, hanggang saan ba aabot yan? Di ba? Hanggang saan ba aabot yan? Bagong sasakyan, bagong bahay, nakananto ka. Wala ho yan. Wala. Yung ano mo, yung nakasalang-alang dyan, yung prinsipyo at paninindigan. Di ba? Pagka yun na nakabalandra, malaki ho problema natin dyan. Kaya para dito kay Sir, palakpakan natin. Malakpakan natin doon si Sir. Huwag ko kayo magpasilaw sa pera dahil pera ano lang ho yan. Temporaring material na bagay lang yan. Doon ho kayo sa katotohanan. Okay? Pag nasa katotohanan kayo, talagang higa nga kahit na magbali-baliktad pa ang administrasyon, kung yun ang iyong pinanindigan, wala kang problema. Pero sila, pagka umuwi dito si Shaltico, sinabi ni Shaltico, ikaw inutusan kita, ito text message ko sa iyo, deliver ka ng pera kay Martin Romualdez. Ikaw inutusan din kita, ito text message ko sa iyo, mag-deliver ka ng pera sa Forbes Park. Anong gagawin mo? Renicant mo yung pinapasinungalingan mo yung una mo sinabi. Anong lilitaw dyan? Na talagang nagsisinungaling ka. Ano sabi ni Torre? Torre naman. Pambira, ba't biglang pumasok sa usapan si Torre? Anong sabi nung mga nag-recruit sa inyo para doon sa apat? Hindi magkakaroon ng eleksyon? Hindi magpipresidente si Sara Duterte? Mga adik nga yung mga yan eh. So lahat ng senaryo na pabor sa kanilang naratibo, yun ang sasabihin nila. Pero yung katotohanan, nasa ayaw sa gusto nila, one way or the other, si Sara Duterte o hindi si Sara Duterte, mananagot yung mga nagnakaw na yan ng kaban-kaban sa kaban, ng trilyon-trilyon sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho natutulog ang Diyos. Nakikita niya ho lahat ng nangyayari na yan. Hindi natutulog ang Diyos. Kung inaakala nila na malulusutan nila yung ginawa nilang kabalbalan na pagnanakaw ng trilyon na sa kaban ng sambayanan, mag-isip-isip po sila. Ito si pangalan to, Shaltico.
Dito ka na, PH. Si Atty. Maligod. Maligod. Palakpakan si Atty. Maligod. Oh. Yo. kung mangyayari or hindi. No? What's the reaction naman po of the 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto nyong tanungin. Nasaan attorney? Oo. Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. No? Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con Pero na lang. dadating po yung 14 today, di ba sir? Kailangan personal appearance. Kasi kailangan nilang pumirma no? Sa undertaking. Attorney, ikaw, ano mensahe mo naman doon sa apat na dagrekan? Well, nasabi ko na sa kanila yung advice ko mula nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kabila, no? At So nagpaalam pa pala sila. Nagpaalam pa pala sila kay Atty. Baligud. naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi ayon sa isang newspaper ano to. May promise nga daw po Online, kayo no? na mabibigyan sila ng pera pero hindi ganun yung amount na Wala akong maririnig nyo sa iba pang 14 pagka nag-press con bukas kasi tatapusin lang namin itong pagpiyansa, no? Tanungin nyo sila. So wala kayong promise na, na magkakaroon sila ng pera sa Ang pag-testify nila? promise ko sa kanila ay magtulungan kami. Kung may problema sila sa pamilya ay magsabi sila para mapagtulungan. Ayun ang sinabi ko. At palagi ko naman sa ating mga Pilipino ay hindi masama ang nagtutulungan, no? Noong panahon nga ni Rizal, Bonifacio, Juan Luna, Macario Sakay, Aguinaldo, no? Del Pilar, nagtulungan din sila Pero ang advokasya nila ay para sa bayan. So ganun din ito. Tatlo ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. Hindi pa po natin pwede i-disclose yung mga pangalan nila. Pwede naman. Si Waupan, Tube, Bulontate, and Laroder. Attorney, si Trillanes po, Senator Trillanes, binasura na niya or hindi niya Inurong natuloy na yung kaso. Inurong na po niya yung kaso dun sa apat na dagrekan. Okay lang. What's your comment reaction po? Kasi sila naman ang nagtrabaho nito para umatras sila Okay lang. Paldo yung apat. Yan sigurado may pera yung mga yan. Sigurado ho yung mga umatras, mga nag-recant, sila talaga maraming pera yan. Sa administrasyon na sila yan 'Di ba? Lahat ng sasabihin nung 18 natira doon sa 18, kokontrahin ho. Yan ang mahirap pagka sobrang dami, 'di ba? Sobrang daming gustong tapos aabot sa ganito, yung iba naman pala hindi kaya. Kaya umabot tayo dito sa punto na 'to. Normal sa may mabigat na problema. Ano po kaya ang dahilan? Anong nagsabi ba sa inyo yung apat at bakit daw po sila nag-recant? Yes, may mga verbal kaming pag-uusap, meron ding text messages, no? At yan ay iniipon ko para maipakita ko bukas kasi mag-conduct kami ng press conference bukas. Pero basically ano ho ang dinahilan nila ng pagbawi? Kasi at din ho ang magiging epekto dito Very sa personal kasi yung rason nila, no? Ang una, sinasabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad, no? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila, no? Paano yun? Pagka nagbagong administrasyon, di ba? Ano yan para dito sa apat na to, paano yun? Anong gagawin niyo? Babaliktad na naman kayo. Nakita ko siguro nila dito kay Atty. Baligud walang pera. Kaya nagsiatrasan sila. Pambihira. Tuwing preliminary investigation. Papunta dito sa Las Piñas RTC. Magpiyansa sa mga sundalo, no? Na nakasuhan ng 4 counts of perjury na final ni na De Lima, Trillanes, Anyo, and Katapang. Tama ho ba? Para sa 14 lang, dun sa 18, bakit po? Bakit hindi yung para sa apat? Namimiss mo yung apat, yung apat ay kasama sa sinasabi nilang nag-recant, no?
So doon sa apat, tatlo ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, ang mangyayari niyan, ang dating parang yung kaso kay Martin Romualdez, Zaldico at Marcos Jr. Ay, wala palang kaso si Marcos Jr. Zaldico at Martin Romualdez, ihina. Kasi nag-recant yung mga witness. Nako, yari. Paldo. Ito, pakinggan na natin tong si, kala ko pa naman, sir, bilib na ako sa iyo eh. Pambira again. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na Pakiramdam Lipat na ho tayo dito kay pangalan to Prof. Malugay. Sa information nyo po, umaabot ng 20 milyon o mahigit pa. Kada araw ang ginagastos ng gobyerno. Admar, yun ang low. 25 million. Aray mo. Parang ang range yata nila 25 to 75 million. So pag kinuha mo yung 25 million, naka 325 million na ang gastos for the 13 days. So malaki-laki yon. So yun yung pinaka-base na gastos. So kumbaga kahit ano pang gawin nila diyan, yun yung yun yung minimum spend. Hindi pwedeng bumaba ng 25 kasi yun yung pinaka minimum threshold. Hindi pwedeng bababa diyan kasi yan yung operational cost na mag-aandar yung impeachment. Pero pwede pa palang tumaas. Pwede maging 35, 45. Depende kung anong gustong pagkain ng mga prosecutor judge. Kung ginto or, di ba? Mas malaki pa ito dun sa 11 days na sinasabi nilang nagastos. Oo, mas malaki. Di patunay na ito, attorney, na kayang gumastos ng daang-daang milyon within 13 days, 11 days. Oo, 'di ba? Pag kinumpare mo, sinabi in 11 days na ubos yung 165. Ito in 13 days, 325 na tayo. Alam mo, nakakalungkot diyan, wala pa namang smoking gun. 13 days na tayo naghahanap ng smoking guns. Ako talagang pinapanood ko pag may panahon ako, pero talagang sinusundan ko kasi gusto ko talagang malaman malakas ba talaga yung charges na claim ng House of Representatives? Opo. So talagang yung nabanggit ni Vice President Sara Duterte, yung hindi niya pagdalo doon sa mga pagdinig sa Kamara, saktong-sakto lang talaga dahil dito nabibigyan ng pagkakataon na maharap niya yung mismong nag-aakusa tapos maglalatagan ng ebidensya sa ebidensya. Oo, Admar, at lumalabas with hindsight, mukhang tama yung sinasabi na fishing expedition. Kasi napakinggan natin yung Article 4 na supposedly yun ang pinaka-madaling makonvict, yun yung conditional threat. Wala tayong nakita doon. Ang narinig lang lahat natin, walang personal knowledge. No? At wala rin. Ang claim sa propaganda, merong assassin, pero wala tayong nakikita na talaga dyan sa isyong yan. Pagdating naman dun sa land bank, sinabi lang na talagang may pondo na natanggap, in-encash. Walang irregular dun sa nangyaring pag-i-encash kasi may SARO, may notice of cash allocation, at may cheque. So, galing dun sa land bank kahit na yung malapit ang pintuan sa DepEd dahil talaga may pintuan doon, no? Tapos ngayon nakita natin yung COA, mahirap dun sa COA, mahilig siya mag-interpret, yung si Walim ba yan? Si Attorney Walim, mahilig mag-interpret, mahilig mag-interpret, pero yung interpretation niya, interpretation niya yon. Ano ba ang nasa COA manual? Paano mo ba gagawin ang audit? At ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil
confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, Grabe no, tsaka yung pag mamaya na yun. may Tuloy na muna interpret- natin to kay Prof. Balu para tuloy-tuloy. Babalik tayo dun sa yung mga apat na nag-react kasi hindi tayo nababad trip tayo. mo siya na iba. Good Opo. trip, good trip. Dito good trip, muna oh. tayo Nag-good trip sa tayo. pagtatanong naman. Kasi ang punan ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So, maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oo, 'di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up. No? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Powa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na tax lawyer, practitioner. So makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? Di ba? Yun yung sa akin. Kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So I was expecting yung public prosecutors
will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa dalawang charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte, para ma-intimidate ba ang kalaban, at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga di ba? Nenervyos din yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just, they're just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila. Saklit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun, na kung buga totosin, tama pala yun. Meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Prof? Klarado, Sige po. klarado na may linyahan na. Hello? Go ahead po, Prof. Medyo Oo. na ano lang yating. Klarado, naririnig niyo ako? Go ahead po. Malinaw na po. Oo. Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla, si Senator Marcos, 'di ba? To a certain degree si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay, ano ang pangalan ng COA? Wamil? Opo, Attorney Wamil. Roderick Wamil. Ano? Oo. Yung si Attorney Wamil, 'di ba siya yung huling nagtanong? At site ng Article 81 ba noong joint memo na sinasabi doon na yung paano mo ititreat ang notice of disallowance at saka yung, sorry I'm trying to reach sa notes ko, hindi ko matandaan yung sinabi niya na, I'm sorry. 8.3 ng Joint Memo Circular tungkol dun sa AOM, tungkol sa notice of suspension, notice of disallowance. Makikita mo sunod na tinanong ni presiding officer at talagang interpretation lang niya. In fact sinight pa yung natatandaan niyo yung jurisprudence ng 1 versus 1, no? So klarado na on the ball naman si presiding officer. Yun nga lang, sometimes may tendency siya to be lenient, not to call, not to make a ruling na out of order. Siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya.
Si Senator, hindi ko maintindihan bakit ganun na lamang ang asar ng iba kay Senator Padilla when in fact in two instances talagang spot on. Yun yung tinanong niya na meron ka bang nakitang anomalya? 'Di ba? Yes or no lang yung tanong niya. Tapos umupo na. Maganda rin yung ginawa niya sa paglalapat ng mga impormasyon ng paggastos sa confidential fund at saka yung certain dates ng CPP, NPA, NDF, no? So makikita mo iba ang takbo ng isip ng isang Robin Padilla, ng isang Amy Marcos, and for that matter, yung si Pangilinan, Hontiveros, and Aquino. So, yung iba hindi pa natin nakikita kung saan sila pumapanig, pero nagulat ako dun sa tinanong ni Senator J.V. Estrada na point blank rin tinanong niya, meron ka bang nakita na kahit isang kusing na kumita ang Vice Presidente? So pointed, despite all the interpretation by Attorney Wamil, yun lang naman ang tatanungin mo, kumita ba siya? Nang bulsa ba siya? Nawala ba ang pera? Ang lumalabas dun sa testimony, kulang ng mga dokumento, kaya nagkakaroon sila ng notice of suspension, notice of disallowance, pero hindi naman final yon. Kaya nga, mali yung sinabi ni Attorney Wamil na may prima facie evidence. Still, it is not a final thing because the final will be coming from the Supreme Court once the Vice President elevates the ruling of COA. And dito sa mga na ito, doon sa maraming na question doon sa grave threat. Dito na naman sa Article 1, anong ina-expect nyo naman po sa same na taga-COA rin, COA ICFAO, na magte-testimonya na unsa mi siya kahapon sa Lunes, possible po, Prof, magiging same pa rin ba yung mangyayari dyan? May bigat pa ba? Consider na ito yung nangyari? Alam mo, tama dun si Attorney Ferrer eh. Kasi yung evidence na present nung second witness is not from congressional hearing by the Committee on Justice and the committee, yung Quadcom. Kasi pati transcript eh, di ba? So, paano magkokomentaryo ang isang tao na hindi nating second witness is, I think, resource person ng committee. 'Di ba? So, ano yung ang kaya lang niyang pag-usapan ay yung from the time na nawala si Attorney Wamil dahil nailipat na to the present time na kanyang tinitingnan yung submission ng Office of the Vice President and the DepEd. Admar, maganda yung sa DepEd, no? Siguro pupunahin ko yan kasi makikita dun sa DepEd na paggastos, talagang ginastos para protektahan ng mga estudyante. Ngayon, kung ang iyong eskwelahan, kung saan ang anak mo nag-aaral ay hotbed ng recruitment, whether that is recruitment for the left, recruitment to sell drugs, recruitment for sex trafficking, harassment, terrorism, di ba? Gusto niya maging protektado ang mga eskwelahan. Kasi kung titingnan natin yan, basic and secondary education yung hawak ng DepEd. Hindi ba mahalaga yung paggamit niya ng congressional, ng CF, confidential fund, para protektahan ng mga estudyante? Dapat ikatuwa ng mga parents yan. At maganda rin yung sinagot na wala silang nakikita na binulsa ng Vice Presidente. So, nasaan yung smoking gun? Second charge na to, wala na tayong makitang smoking gun when it comes to
both the conditional threat at saka itong confidential fund. Yan ay sa prosecution lamang, no? Hihintayin natin yung defense pag natapos ang prosecution doon sa dalawa pang charges bago mag-offer ng evidence at witness ang defense. So doon natin makikita yung kabuuan. Siguro i-hold muna natin ang ating judgment, pero critical doon, walang smoking gun. Walang smoke. Opo, tsaka ito ngang doon sa sinasabi nilang maling paggamit ng confidential fund, siya na ba talaga yung accountable dito? Direkta na ba siya ang mananagot? Dahil sa pagkakaalam natin, hindi naman siya direkta yung nagpapapirma, nagbibigay mismo ng at yung nakasaad din po doon sa Joint Memorandum Circular is a head of agency or Yeah. yung kanyang disbursement na personnel. Siguro yun lilinaw kasi pinatawag yung SDO na dalawa siguro sa Lunes at sa Martes, no? So mabubuo natin yung storya doon. Ang gusto ko lang sigurong i-correct at yan ay nakita na ng public yung paggamit ng alias, no? Parati naririnig natin si Mary Grace Piatos. In fact, sinabi ng prosecution, magdadala daw sila, meron daw Mary Grace Piatos, bla bla bla. Wala naman tayong nakita. So again, propaganda 'yon, no? At pag nakita mo, oo, katawa-tawa yung mga aliases, anong magagawa natin? Aliases 'yan, no? Tama ba yung paggamit ng alias? 'Yun ang nasa joint circular, no? Bakit ka gumagamit ng alias? Kasi yung information na binibigay mo, napaka-importante na pag binigay mo ang pangalan mo, can lead to some security concerns. Sinabi rin doon na ang pirma ay pare-pareho, alias na nga. Paano mo makukuha yung, di ba? Ibig bang sabihin, iibahin mo pa, alias yon. So, doon sa gumagawa ng intelligence or confidential operation na intelligence related, ang alias napakahalaga. Pag the moment na diniclassify mo yung alias, mapapahamak ang nagbigay ng impormasyon sa Estado. Yung credibility na issue, attorney tuloy, Prof, no? Yung sa pag-question doon sa kredibilidad ng mismong witness, yung patungkol doon sa sinasabi niyang ang OVP lang, ang merong confidential fund, ang DepEd, tapos meron palang dokumento na before pa meron nang nagkaroon ng confidential fund, tapos siya pa yung nagtanong na liquidate ba ito, na opisina naman niya yun ang may hawak nung pagliliquidate niyan, pati yung mga typo error, tapos hindi niya alam din, bilang abogado siya, hindi niya rin alam yung yung sa explanation yung pinapatungkulan ni presiding officer, tsaka laging quote siya sa JMC, yung Joint Memorandum Circular ng COA at DBM, hindi niya nababanggit yung mga batas pa na nakakasaklaw sa confidentiality, like kagaya dun sa pinunto ni Attorney Michael Powa na Revised Penal Code tsaka yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gaano kahalaga ito, Prof, sa kanilang kredibilidad? Mahalaga yan, Adman, no? Maganda yan tanong mo kasi nung pala nagsisimula itong issue sa confidential fund, nag-advocate na ako na dapat bisitahin ng Kongreso itong Joint Memorandum Circular. Kasi circular lang yan. Pwede mo namang i-institute sa batas. Kaya yung loophole ng JMC, pwede mong i-cure yan eh. Bakit hindi sila mag-submit ng panukalang batas how to handle confidential and intelligence fund? Kaya Kasi dapat yan ang pagkakaalam ko dyan, every year nagsasubmit ng order of battle na kung saan linalagay mo saan mo gagastusin yung intelligence fund ng bawat ahensya. Hindi mo naman yan ginagastos liberally, no? Ginagastos mo yan dahil merong dapat tingnan at dapat ayusin ng Estado. Ang isa pang punto na nakita ko dun sa hearing, klaro na ang nagbigay ng
Confidential and Intelligence Fund ay ang Office of the President sa OVP. Yun, very clearly in-establish. Unlike sa House of Representatives na hindi nila minimension ang Office of the President, no? So may paper trail. May paper trail na inapprove na ni DBM, may paper trail na inapprove ng OP at kaya na-release yun. At nakikita natin doon sa report, hindi 11 days, 19 days ginastos. At bakit? Dahil marerevert sa Treasury. Pangalawang punto, yung confidential fund ng DepEd dahil sa GAA. So may line item doon nasa DepEd na meron siyang ganon. So hindi ko maintindihan na approve ng Office of the President, approve ng Kongreso, ang dapat tingnan na lang talaga ay yung manner of liquidation. So kung may kakulangan, at dyan sa lahat ng liquidation, wala namang liquidation sa isang upuan, approve lahat at malinis. So kailangan mong ayusin yan. Kung kulang ng acknowledgement receipt, kung kulang ng yung sinasabi nila na kahit magbigay ng pangalan ang Office of the Vice President, kung ang iyong audit ay paper audit, hindi mo ma-interpret yung success ng operation dahil wala kang security clearance, one. Secondly, wala kang security know-how. So, paper trail lang talaga yung magagawa ng audit at post-audit nga yung sa Monday, post-audit ang kanyang ginawa. So, hinahabol mo lang dyan, documentary. So, maganda yung paulit-ulit. Meron bang pondo na kinuha ng Vice Presidente? Consistently, paulit-ulit na tinanong. Wala ang sagot. So, ano doon ang betrayal of public trust? Saan doon impeachable? Opo. Siguro bilang panghuli na lamang po, ma'am, paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan dito sa kanilang paghimay. Kasi halo nga ito, usaping legal, merong usaping political, kitang-kita at malinaw naman po yan. At baka meron pa po kayong gustong sabihin na hindi ko po naitanong. Nasa inyo po yung pagkakataon, Prof. Well, siguro doon sa manunood, na-notice kasi namin bumababa yung engagement. Bumababa. The moment maging very technical ang mga tao umaalis, no? Mabuti yung nangyari nung kahapon, Lunes hanggang Miyerkules, nasa witness stand, no? Medyo kahapon lang talaga naging exciting kasi very technical at very procedural. Sa mga nanonood ho, patuloy po natin panoodin kasi kahit po yung replay, mahahabol naman po nyo yan. May technology na po ngayon para maintindihan nyo. Kasi pondo ng bayan niyang ginastos at ang allegation nga ay ang Vice Presidente ay hindi nagpakatotoo sa tiwala na binigay ng tao. Kayo lamang po ang makakapag-judge niyan. Ang senator judges makakapag-judge siguro based on yung pag-aaral nila sa dokumento. Pero kayo, ano bang impact niyan sa taong bayan? Ano bang impact niyan sa pag-aaral, sa katiwasayan sa eskwela, sa itong pagiging leader? Yung pagiging leader kasi, sinasabi na yung character ng isang leader hindi dapat nagte-threat. Titingnan po natin at lahat naman ng Pilipino sa tingin ko at one point in time nag-threaten na tayo. Bakit? Kailangan lagyan ng konteksto. So ito pong sa conditional threat, kailangan po lagyan ng konteksto. Bakit nagalit si Vice Presidente? Tama po bang magalit siya? Tama ba po yung kanyang pananalita? Konteksto lamang po ang makakapagbigay ng kaliwanagan sa ating mamamayan kung bakit nagkaganon. So patuloy po sana nating subaybayan ang impeachment. Gumagastos po tayo dyan, no? Katulad ng simula sa pagtatanong ni Admar, 20 million a day. Sayang naman po kung 20 million tapos hindi natin inaalam ano ba talagang nangyari. May katotohanan ba? Prof, maraming salamat po sa inyong
Maraming salamat, Prof. Malutigi. Ay na nga dito na tinatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-iingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.